Ngunit biglang naipit ang pintuan ng kapsula. Upang hindi mapag-alitan ng supervisor at mabawasan ang sahod. Napilitan siyang labagin ang patakaran at pumasok sa loob. Hindi niya alam na ang munting kilos na ito ay tuluyang magbabago sa kanyang kapalaran. Marahan lamang niyang inilipat ang tray. Ngunit ang pintuan ng kapsula ay kusang nagsara. Sa sandaling iyon ay halos maiyak siya sa sobrang desperasyon. Nang marinig ang kanyang sigaw ang mga kasamahang manggagawa, agad silang sumugod upang pilit buksan ang pintuang bakal. Ngunit pinigilan sila ng supervisor na dumating. Dahil ang makinang ito ay napakamahal. At kapag nasira ay hindi nila kayang bayaran. Hindi pinansin ang desperadong pagsusumamo ng lalaki. Agad niyang pinaalis ang lahat at ipinagpatuloy ang overtime. Hanggang sa tuluyang matapos ang operasyon ng makina. Saka lamang inilabas ng robot ang halos wala ng malay na si Damon. Bagamat pansamantala siyang nakaligtas, ngunit dahil sa sobrang radiation na nalanghap, nagsimulang mabilis na bumigay ang kanyang mga laman loob. 2 araw na lamang ang natitira sa kanyang buhay. Ngunit nang malaman ng may-ari ng kumpanya ang buong pangyayari, hindi man lang siya nagbigay ng anumang kabayaran kay Damon. Sa halip ay kinamuhian pa siya dahil baka madumihan ang kama. Nagtabuyan siya upang hindi raw madumihan ang mga kumot. Sa kanyang paningin ang buhay ng isang manggagawa ay walang halaga. Pagkatapos ay inutusan niya ang supervisor na magbigay ng 5 araw na painkiller. At itinapon kay Damon upang palayasin siya sa pabrika. Ang malamig at malupit na asal ng amo ay malinaw na nakita ni Damon. Kaya siya ay nanumpang ipapabayad niya ito balang araw. Ngunit sa ngayon ay ilang araw na lamang ang kanyang natitira. Maliban na lamang kung makarating siya sa Elysium, kung saan tanging ang advanced na medical pod lamang ang makapagliligtas sa kanya. Lumalabas na sa huling bahagi ng ika-21 siglo, labis ng sumobra ang populasyon ng mundo. At hindi na ito angkop para sa pamumuhay ng tao. Kaya ang lahat ng mayayaman upang mapanatili ang mataas na antas ng pamumuhay, ay piniling lisanin ng mundo, at manirahan sa kalawakan na may layong 20,000 kilometro. Nagtayo sila ng isang pabilog na istasyong pangkalawakan na tinatawag na Elysium. Dito ay kaaya-aya ang klima at sariwa ang hangin. Mayroon ding mga robot na tagapaglingkod na 24 na oras naglilingkod. Bukod pa rito bawat tahanan ay may medical pod na kumakatawan sa rurok ng teknolohiya ng tao. Kahit pa nasa bingit ng kamatayan, o may sakit na walang lunas, ay maaari itong gumaling agad at bumalik sa dati. Dahil dito maraming taong naninirahan sa mundo. Ang labis na naghahangad na makarating doon. Ngunit ang presyo ng tiket patungong istasyon ay lubhang hindi nila kayang abutin. Kaya ang ilang may malulubhang karamdaman ay napipilitang pumili ng mapanganib na ilegal na pagpunta. At ito rin ang nag-iisang pagkakataon ni Damon para mabuhay. Kaya sa tulong ng matalik niyang kaibigang si Jack, hinanap nila ang pinakamakapangyarihang fixer sa lugar na si Pablo. Hindi lamang siya tumutulong sa mahihirap, kundi gumagawa rin ng legal na pagkakakilanlan bilang mamamayan ng Elysium. At kaya rin niyang isakay sila sa barko patungong istasyon ng palihim. Ngunit napakamahal ng kanyang singil. Kahit pagsamahin ng ipon ni na Damon ay kulang pa rin. Kaya iminungkahi niyang mangutang muna upang makasakay. At babayaran na lamang si Pablo pagbalik sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Sa sandaling marinig ito ay napatawa si Pablo sa inis. Hindi pa raw siya nakarinig ng ganoong kabastusan na kahilingan. At agad silang pinalayas. Ngunit nang malaman niyang 2 araw na lamang ang itatagal ni Damon, agad nagbago ang ugali ni Pablo. Hindi lamang siya binigyan ng libreng tiket, pati ang pagkain at tirahan ay libre rin. Ngunit kapalit nito, kailangan ni Damon na tapusin ang isang mapanganib na gawain. Dukutin ang isang mayamang taga-Elysium na bumisita sa mundo. Pagkatapos ay gamitin ang espesyal na connector upang kunin ang datos ng bank account mula sa utak ng mayaman. At kopyahin ito sa utak ni Damon upang maiuwi. Labis na nag-alinlangan si Damon matapos marinig ito. Sapagkat bawat mayaman ay may kasamang robot na tagapagbantay. Ang pagdukot sa kanila ay halos katumbas ng kamatayan. Lalo pat siya ngayon ay parang kandilang nauupos na. Wala na siyang lakas para manghuli ng tao. Napansin ni Pablo ang kanyang pag-aalinlangan. Kaya agad siyang naglabas ng isang exoskeleton na baluting mekanikal. Na kayang gawing kasing lakas ng robot si Damon. Tatangka sanang pigilan siya ng matalik na kaibigang si Jack. Ngunit sa sitwasyong ito wala na siyang ibang pagpipilian. Ito na lamang ang natitira niyang pagkakataon para mabuhay. Gayunpaman may isa siyang kondisyon. Napalitan ang target ng pagdukot ng sarili niyang amo. Para kay Pablo pera lamang ang mahalaga. Kaya agad siyang pumayag. Di nagtagal ay inihatid si Damon sa mesa ng operasyon. Ikinabot ng mga manggagawa ang baluti sa kanyang mga buto gamit ang tornilyo. Pagkatapos ay pinakinis ang mga gilid. Matapos makumpleto ang lahat ng pag-install. Habang tinitingnan ng exoskeleton na perpektong akma sa kanya, nararamdaman ni Damon ang isang lakas na hindi pa niya naranasan.
Walang oras na dapat sayangin. Kaya ang apat ay agad na umalis ng buong armas. Samantala ang Among walang kamalay-malay ay naghahandang bumalik sa Elysium upang ipagpatuloy ang marangyang buhay. Ngunit nang kakalipad pa lamang ng kapsula palabas ng mundo, ay pinabagsak ito ni Damon na matagal nang nakaabang. Malubhang nasira ang makina. Ang kapsula ay dumulas ng tuloy-tuloy at tuluyang bumagsak sa gilid ng lungsod. Mabilis na nagtungo roon sina Damon sakay ng sasakyan. Balak nilang agawin ang pagkakataon at pilit buksan ang pintuan. Ngunit natuklasan na sila ng amo. Agad niyang inutusan ang robot na lipulin ang lahat sa paligid. Mabilis na lumabas ang robot mula sa kapsula. At walang babalang naghagis ng granada. Agad nitong pinasabog ang mga kidnapper na hindi nakailag. Pagkatapos ay mabilis nitong ibinaling ang baril. Nakita ito ni Damon at agad umatake. Sunod-sunod niyang pinaputukan ang robot ng espesyal na bala. Pagsapit sa target ay biglang sumabog ang mga bala. Nakilala ng amo na ang umatake ay si Damon na dating na-irradiate. Ngunit agad din niyang ibinalik ang kalmadong ekspresyon. Dahil tiyak siyang hindi siya papatayin ng mga taong ito. Bukod pa rito ay may isa pang robot sa sasakyang pangkalawakan. Ngunit hindi niya inakalang may isa pang tusong kasapi na may level 3 na helmet. Walang pag-iisip nitong pinaulanan ng bala ang robot. Hindi inaasahang tinamaan pati ang amo. Samantala si Damon ay nakipagbuno na sa robot. Harap sa robot na purong metal ang katawan. Mabilis siyang naubusan ng lakas. Binalak ng robot na tapusin siya sa isang bagsak na sipa. Ngunit sa halip ay siya ang napatumba ni Damon. Tinamantala ni Damon ang pagkakataon at hinawakan ang ulo ng robot. At pilit itong pinaghihiwalay hanggang tuluyang masira. Habang tinitingnan ng halos wala ng malay na amo. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Agad nilang ikinonekta ang utak ng amo at ni Damon upang ilipat ang datos. Ngunit sa sandaling iyon, napansin ng kasama na may paparating na sasakyang militar sa malayo. Agad na nataranta ang lahat. Ngunit nang umabot sa 100% ang paglipat ng datos, napagtanto nilang pawang walang saysay na code lamang ang nakuha. Ang mahalagang datos ay naging puro kaguluhan. Habang papalapit ang sasakyang pangkalawakan, wala silang magawa kundi tumakas agad. Nakita ito ng ahenteng si Kruger sa sasakyang panghimpapawid. At agad siyang nagpakawala ng 2 missile. Sa kabutihang palad ay naprotektahan si Damon ng panlabas na baluti. Ngunit nang siya ay kakalabas pa lamang ng sasakyan, agad siyang sinaksak ni Kruger sa tagiliran. Habang sinusubukan nitong putulin ang kanyang ulo upang kunin ang datos, dumating sa oras ang kaibigan at pinaputukan si Kruger. Ngunit tumalbog lamang ang mga bala sa baluti ni Kruger. At siya ay agad na napatay. Punong-puno ng galit at lungkot ay pinaputukan ni Damon ang kalaban. Kahit na napigilan ng kalasag ang lahat ng bala, siya ay nahilo dahil sa matinding puwersa. Patuloy na dumarating ang mga kalaban. Wala nang magawa si Damon kundi iwan ang kaibigan at tumakas mag-isa. Pagkagising ni Kruger ay agad siyang sumakay sa sasakyan upang habulin siya. Sa tulong ng isang matandang babae ay nakapagtago si Damon sa ilalim ng truck ng isang nagkakargang sasakyan. Kaya sa wakas ay nakaligtas siya sa paghahalughog ng sasakyang pangkalawakan. Nang makita ito ay tuluyang nagngit-ngit si Kruger. Sapagkat kapag nawala ang datos, tiyak na matatanggal siya sa trabaho. Ngunit di naglaon ay mula sa kanyang mga tauhan, ay nalaman niya ang isang nakakagulat na lihim. Lumalabas na nasagap nila ang tala ng paglipat ng datos ni Amo at Damon. At nadiskubre na ito pala ay open source code ng Elysium. Sa sandaling makuha ang code na ito, ibig sabihin ay hawak na ang buong kontrol ng Elysium. Nang mapagtanto ni Kruger ang bigat ng sitwasyon, hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Agad niyang pinakawalan ang lahat ng drone, at sinimulan ang malawakang paghahanap kay Damon. Wala nang matakbuhan si Damon kundi ang kanyang dating kasintahan na isang nurse. Ngunit pagdating pa lamang niya sa pintuan, siya ay agad nawalan ng malay dahil sa labis na pagdurugo. Buti na lamang at natagpuan siya ng dating kasintahan matapos ang trabaho. At dinala si Damon pa uwi upang gamutin ang kanyang mga sugat. Kinabukasan, tinanong ni Frey si Damon kung bakit siya malubhang nasugatan. Kaya isinalaysay ni Damon ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Biglang lumapit ang isang maliit na batang babae. Doon lamang napagtanto ni Damon na may anak na ang dati niyang kasintahan. Nalungkot siya at tumayo upang umalis. Ngunit agad siyang pinigilan ni Frey, sapagkat ang kanyang anak ay may leukemia, at nasa bingit na ng kamatayan. Hinihiling niyang isama ni Damon ang kanyang anak patungong Elysium. Ngunit si Damon mismo ay halos hindi na makaligtas. Huwag nang banggitin ang pagsama ng ibang tao sa Elysium. Kahit ang pagtakas niya mismo ay napakapanganib na. Kaya mariin niyang tinanggihan ang kahilingan ni Frey at umalis. Ngunit paglabas pa lamang niya, agad siyang namataan ng drone sa himpapawid.
Sa kabutihang palad ay mabilis ang kanyang kilos, at napabagsak niya ang drone gamit ang isang bato. Lalo pang nagalit si Kruger nang makita ito. Agad niyang ibinaling ang sasakyang panghimpapawid patungo sa lokasyon. At pinamunuan ng mga tauhan upang pasukin ang bahay ni Frey. Ipinahayag ni Frey na wala siyang alam. Ngunit paano maniniwala si Kruger sa nakita ng sarili niyang mga mata?